Hey guys, what's up? My name is Shadow and today tara pag-usapan natin ang naging sagot actually ni VP Sara dito sa interview ni Katunying kay FL Lisa. Okay? So, even before we get into that, guys, i-play muna natin. Ayun. Guys, mabilis ang shoutout lang. Shoutout po sa sa mga owners ng Monet's Kitchen diyan po sa Binyan. So, dinayo ko na naman sila kanina. Sila ang go-to ko, no? Go-to crispy dinuguan. Katapat lang po sila ni Chef RV. The last time na tawag dito, ano ba ginawa namin? May pinuntahan kami sa Los Baños. So sabi ko, daan kami ng tapos may ka-meeting ako somewhere in Santa Rosa. Sabi ko, daan na nga muna ako dito sa Binyan. Nung time na dumaan ako sa kanila, close pa sila kasi ang opening lang nila sa pagkakaalala ko, I think it is 10 or 11. Yan, parang 11 to 1 PM and then 4 PM to 8 PM. So dumaan ako nasa 3 o'clock pa lang, magfo 4. And I was in a hurry because I need to attend to another meeting somewhere in Makati ng 7 PM. Alam niyo naman yung traffic, 'di ba? Anyway, ayun. Maraming salamat po. Tuwing nabili ako sa kanila, lagi nila akong binibigyan ng discount, marami ang sine-serving at napakasarap po. Promise ko sa inyo, napakasarap po. Puntahan niyo po, Monet's Kitchenette. Sa tapat lang po sila ng, shop ni Chef RV Manabat. So anyway guys, ayan balik tayo dito sa natin, sa pinaka-main topic natin. Shoutout of course sa mga sa ating mga ka-UB, kabatas, mga kabugera, sino pa? Mga ni Teacher Mark, dito sa mga tambay, sila Ma'am Jewel, Living the Dream, Perfect Defect. So, Perfect Defect, binanata na naman yung no? May binanata na naman si Perfect Defect. No nonsense, Gayo, Teacher Mark, Queen B, Kahel, sino ba? Of course, ang aking panyero, si Mantemyong, Doc Ira, makakalimutan ko ba si Journey to Understanding, sila Mang Rene, Tita A, Tita Pretty. Grabe, tawan-tawa ako. Mamaya pag-usap. Magre-react tayo doon sa kilig moment ni Tita Pretty nung ah, nag-comment sa kanya si Attorney Libayan. Definitely, hindi natin makakalimutan natin mga abogado, Attorney Libayan and Attorney Claire. So, dito guys, eto, sa totoo lang para sa akin, at first, very favorable na nagkaroon ng interview si F. Elisa. But how I wish that Katunying asked the right questions. Ano ba 'tong mga right questions? Sana tinanong niya or tinanong niya para ma-address ni F. Elisa yung mga issues na binabato sa kanya ni Attorney Glenn Chong, ni Maharlika, at marami pang iba. But as we all know, maraming nilalabas na kailangan ng maraming expose si Maharlika na kailangan i-address ni F. Elisa. But the question is, bakit hindi yun yung tinanong? Bakit hindi yun yung tinanong? Para sa akin, yung karamihan ng naging tanong dito irrelevant except for one. Ito yung tungkol kay VP Sara. Kasi obviously, kitang-kita naman natin kung anong trato ginagawa niya. Ang nakakatawa lang, sobrang sabihin na lang natin, inisip ba o hindi iniisip ni F. Elisa nung sinabi niya na right after niyang malaman or narinig na si PRRD ay tinawag na bangag si PBBM, ano ginawa niya? Binuli niya si VP Sara. 'Di ba? And as a lawyer, no, hindi ka po basta-basta pwede mag-jump into conclusion. Kasi whatever trainings that you get in law school, whatever trainings that you get bilang isa kang litigator, you apply that
in your everyday life. 'Di ba? Even kami hindi naman nagli-litigate pagka nagkakakwentuhan kami yan nila ano, eh, nila Attorney Libayan, nila Attorney Claire. Hindi naman nila kami kinakausap as litigator, pero applied sa kanila sa sistema na nila, that not because nakita mo yan, i-a-assume mo na by your own interpretation or other people's interpretation. Karamihan po ng lawyer, if not all, no, based dito sa napansin natin kay F. Elisa, ano yan eh, mga doubtful na tao yan mga yan eh. Until proven na yung sinasabi mo, halimbawa yan, sinabi ni F. Elisa dito, di ba? Pagkasabi ni PRRD na bangag, pinandaw yung video or yung camera going kila VP Sara at Senator Amy. Tapos nakita dun sa video na nagtatawanan yung dalawa. Eh all throughout nung rally na yun, nagtatawanan yung dalawa. So all throughout ba si PBBM ang pinag-uusapan? I doubt it. Diba? It's always easy to make a conclusion eh. Or it's always easy to use it as an excuse. Para hindi masabi na, kasi may rason naman pala si F. Elisa. Natratuhin ng ganun si PBBM. Or may rason si F. Elisa, sorry. May rason si F. Elisa na tratuhin ng ganun si VP Sara. Kaya niya bang ma-prove sa atin lahat na yung pagtawag ni PRRD na bangag kay PBBM, ang reason kung bakit nagtatawanan si VP Sara at si Senator Amy? And take note, hindi lang naman mag-isang tumatawa dun si VP Sara eh. Dalawa sila nagkukwentuhan eh. Dalawa sila nagtatawanan eh. Do you really expect that Senator Amy will gonna be will gonna laugh after sabihin na yung kapatid niya tinawag na bangag? 'Di ba? Not unless hindi totoo. And I remember, no, there was an ambush interview kay Senator Amy. She was asked about that. Did she directly or indirectly answer that question sa pagtawag ni ano? Wala rin naman. Hindi rin naman sinagot ni Senator Amy at that time. 'Di ba? Kung si Gato niya tinanong niya ang mga tanong ng bayan tungkol sa bangag issue, sa PDA leaks, tungkol dyan sa issue ng PCSO, tungkol sa mga black propagandang nangyayari kay VP Sara, tungkol sa pag-alis, nadagdag pa yung issue ni Miss Sas, no, yung kaso nila. Pati si Attorney Trixie. Ito yung ganda guys na naririnig natin yung dalawang side of the story eh. Pero tandaan nyo rin guys, no, just in case nakakalimutan nyo, sa pamilya ng Marcos, dalawa na po silang naging first lady. Okay? We all know naman kung sino yung una. Si Madam Imelda. Kaya nga tanong ko, hindi ba binigyan ng crash course itong si F. Elisa sa pagiging first lady? If you are to compare F. Elisa to FL Imelda, sino kaya ang may class sa kanilang dalawa? Pakinggan natin. Your relationship as the first couple of the Philippines has been described as a partnership. Do you see it that way? Well, I wouldn't say to that extent partnership because the presidency is always in the lead. The first lady is only there as a helpmate and someone who is supportive to whatever is the need. I would describe it perhaps that he makes the house and I hope to make it a home. Not only that, pakinggan natin kung paano sumagot. Kung paano hinahandle ni FL Imelda, ni dating FL Imelda, ang mga kritiko niya, lalong-lalo na ang mga Aquino.
Worry about the kind of makeup or the kind of hairstyle that you would like to be seen in, then it's just too bad that she never realized what her obligations were. Oh my God. I'm so sad about that thing. I never did talk to her. I never said anything about her looks. You still You can see how big the difference, di ba? Between FL Liza and FL Imelda. And bilang pasok ka na, para naman silang ano eh, outsider eh, sa pamilya ng Marcos eh. Di ba? Pero bilang isang Marcos, si FL Imelda, pinakita niya, nag-resonate siya sa pagiging presidente ni Apo Lakay. She was very modest. She was very professional. And at all times, pinapakita niya yung pagiging class niya. Not only the way she walks, dress, but even the way she talks. Diba? Let's compare notes. Coming from the same Marcos clan. No? Coming from the same Marcos family. Here you can see the big difference eh. And even if panoorin nyo, karamihan sa mga naging interview ni Madam Imelda, sa isang interview na meron tayo kay FL Liza, doon mo makikita sa dalawa eh, yung definition ng class at kanino mo nakikita yung class. 'Di ba? Sino nga ba ang tumawid? No? Sino ba talaga sa kanilang dalawa, ni VP Sara at saka ni FL Liza, ang nag-cross ng line? Pakinggan natin dito si VP Sara. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni Unang Ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Yung kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa kanyang mandato bilang isang opisyal na pamahalaan. So here, you can see na alam ni VP Sara. Okay, para sa kanya, kung tutusin, pwede naman niyang birahin si ano eh. No, maging palengkera din. Si FL Liza. Pero paano nga ba nag-clap back itong si VP Sara? With modesty and class. She is responding to this. The way I see it, bilang respeto na rin niya. No? Yung manner ng pagre-respond niya is pagpapatunay lang na itong si VP Sara ay merong, of course, respeto kay PBBM. Bakit ko sinabi yan? Pakinggan nyo. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin
ang Pilipinas. Shukran. Actually, meron din naging statement si Senator Amy Marcos dito, no? And later on, pag-uusapan natin. It's about the unity. So, maluwag na para sa kanya na tanggapin na wala na talagang unity. Okay? Or may lamat na ang unity. Tapos pinalalapan ito ni F. Elisa. You know the disappointing part? Kasi everybody was very, parang everybody was very hopeful na siguro sa dinami-dami ng dumaan na administrasyon, itong administrasyon ni PBBM together with the Duterte, will be a different animal eh. Hindi eh. Naalala ko sinabi ni Yorme Isko na all throughout ng presidency ni PBBM, magiging graph. Alam mo kung bakit? Ang rason ni Isko Moreno at that time, no, ni Yorme, is actually, hindi raw tatantanan ng mga kakamping o mga dilawan ang administrasyon ni PBBM. Tama siya dun sa first part. Magiging graph ang administrasyon ni PBBM. Pero mali siya sa second part. Kung tutuusin, napakatahimik ng mga kakamping ngayon. Napakatahimik ng mga oposisyon. Ang hindi ko maintindihan bakit kailangan nilang gawa ng mga ganitong bagay si VP Sara. I honestly don't get it. Ako, nung binoto ko si PBBM, ang nag-factor sa akin, si VP Sara. Kasi nga naniniwala ako sa paniniwala ni VP Sara. Na tuwing nagbibigay siya ng speech niya, she highly speaks of PBBM until this very day. Buti pa siya, bilang vice president lang ni PBBM, may respeto kay PBBM. Pero si F. Elisa, bilang asawa niya yung presidente, binigyan ba niya ng respeto si PBBM by saying those words sa kanyang vice president? Tsaka tanong ko lang, no? Masama ba na sumama si VP Sara doon sa prayer rally na yon? Meron bang batas na nagsasabing ipinagbabawal yon? Sabi ko nga kanina, no, kay sir, dun sa, nagkwentuhan kami nung, hindi ko nakuha yung pangalan niya eh. Nagkwentuhan kami nung isa sa owner. No? Magkasawa po kasi yung owner nung Monet's Kitchen. Sabi ko, kaya kong tanggapin, or kahit ako magagalit ako kay VP Sara, kung siya mismo ang tatawag kay PBBM na bangag. Diba? Or ini-echo niya while she was there. Kung nakita natin na ini-echo ni VP Sara nung sinabi ni PRRD bangag si PBBM, tapos nandun siya sa crowd at nakikisigaw din ng bangag-bangag. Baka doon magkaroon ako ng inis o galit kay VP Sara. Pero walang ganun eh. Diba? Feed sa mind natin ni FL Lisa based on her assumption na kaya tumawa daw si VP Sara dahil tinawag ni PRRD ang asawa niya na si PBBM na bangag. 'Di ba? Kahit sa ang korte, mahihirapan si FL Lisa patunayan yung inassume niya. 'Di ba? Baka nga sabihin sa kanya ng kahit sinong judge paranoid ka lang madam. Ikaw lang nag-isip niyan. Tapos ang gusto mo isipin ng lahat ng tao yan. Whether si VP Sara ay isang nandun siya as a vice president, okay? Or even cabinet secretary. She was not just there to support the prayer rally. Ang pagkakaalam ko, she was there because sinusuportahan niya ang sigaw ng taong bayan, even Senator Amy. They are against sa nangyayaring PI, 'di ba?
Kasi alam nila pareho na hindi ginagamit sa tama yung PI, no, yung People's Initiative. Yun yung pagkakaalam ko from the very start. Kaya sila na andun. They are against sa PI. Pinaimbestigahan pa nga, 'di ba? Ano na nangyari doon? Ano naging resolution nun? May nangyari na ba? Ang daming nakahang na investigasyon diyan sa Senate ngayon. Karamihan walang nagiging resolution. 'Di ba? There was even a story, no? Not only coming from Attorney Harry Roque, but even Sas, I think she shared that, or Maharlika. Ito daw si F. Elisa, even during the time ng campaign season, madalas naro-wrong sense sa mga tao. And it's very unfortunate na may kausap siyang amiga niya, and they were talking about VP Sara, and she was supposed to send a video of VP Sara dun sa amiga niya. Unfortunately, it was sent to VP Sara. 'Di ba? Paano kaya nalaman nila Maharlika at saka nila ano? Almost right after ng mga interview, may nilabas na naman na voice notes itong si Maharlika. Kausap niya si Katunying. No? Anong topic nila? Si Attorney Trixie, tsaka si ES, Vic Rodriguez. Imagine niyo yung pobre. Maraming taon na nagtrabaho sa kanyang pro bono. A person who's very much capable to pay ES Attorney Vic Rodriguez. 'Di ba? Tapos pro bono lang ibabayad. Walang like thank you lang. Same story with Attorney Glenn Chong. Alam niyo guys, ako kinukuha ko lang naman yung information nila. No? Hindi ako ang kailangan mag-prove niyan sa inyo. Kundi sila. Gaya niyan. Pwede rin naman i-deny ni F. Elisa. Uy, binayaran namin kayo. Diba? Alam naman natin, bilang executive secretary ni PBBM, na short-lived ang termino ni Attorney Vic. Pero ang dami nilang pinakita, no? Marami silang pinakita na pagkakamali ni Attorney Vic at the time. Ako inaantay kong ma-address yun eh. Lalo na yung sa pag-sign nung ano. Pinatawag din naman si Attorney Vic. 'Di ba? Kung tutusin guys, may kanya-kanya silang kapalpakan. Hindi lang natin alam kung kapalpakan ba na yun is defined by whoever wants them out of office. Hindi ko to kwento pero kwento ito ni Attorney Trixie. She was okay na umalis na as press secretary. Pero yung habulin ka pa hanggang sa karambola, I understand her sentiments there. Pribadong tao na yung tao eh. Wala ka nang, hindi mo na siya hawak sa leeg eh. Eh niya talagang hindi mo siya tinantanan eh. Ganon ka ba kabuli, F. Elisa? Ano ba atraso sa'yo ni Attorney Trixie? Na hanggang doon sa radio program niya, hiningi mong matanggal siya. Inaano ka ba ng tao? Oh. Mismo parang si F. Elisa, parang rin si Raffy Tulfo eh. Sila na lang din ang gumagawa ng paraan para masira sila. 'Di ba? Yung ginawa ni F. Elisa kay Attorney Trixie,
Yun din naman yung ginagawa niya kay VP Sara. In-assume ko lang ba yun? Hindi. Pakinggan niyo mabuti yung interview niya. Kung ilang beses niyang pinaringgan si VP Sara sa pagsasabi ng mga word na bangag. Sabi nga niya, word of the day is bangag. Hindi mo kailangan guys na ano eh, ng malalim na, hindi mo kailangan mag-dig deeper. Pakinggan mo lang mabuti yung mga sinabi ni F. Elisa. Doon pa lang, alam mo na kung anong klase ugali meron siya. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. Diba? Focus lang po tayo sa issue, huwag nyo po akong i-add home. Hindi po yan necessary. Diba? At hindi nyo rin po kailangan maging hostile sa akin, hindi nyo po kailangan gamitan ng mga salita. Alam nyo kung bakit? Kasi kung paano nyo ako babastusin, kaya ko rin po yun in tenfolds. And honestly, I don't wanna do that. I always want to remain respectful sa mga tao. Tulungan niyo po ako na maging ganun. We can always have a healthy discussion. We can talk things. We can talk about many things. Na pareho tayong natututo kaysa pareho tayong nagbabastusan. Di po ba?